MB Paolo Raced Vlogs. Narito tayo For ngayon, rebonding magre-rebond process. tayo. Itong rebonding na ito is repeat client dito sa MB Beauty Salon and Spa. So, nagkaroon na siya ng 7 months to 8 months na po. Kaya nagpa-rebond na po siya at nakapagpagupit na rin po siya, mga kaibigan. So, same lang yung gagawin natin, guys. Mag-apply tayo, syempre, sa back. Start from the back. Mag-start po tayo mag-apply ng rebonding cream number 1. Ang kanyang buhok po ay kulot pero fine hair siya. Fine hair, ibig sabihin hindi lahat ng kulot ay rough na ang buhok. Mayroon naman siyang kulot na maninipis yung hibla. Kaya sinabi kong fine hair pa rin, belongs to fine hair pa rin yung ating client. Muli, paalaala lang po sa mga nag-a-apply ng rebonding cream number 1, i-ahead po natin ang rebonding cream ng pag-a-apply sa buhok. I-ahead po natin ng half inch. Lalo na kung kulot, half inch po. Pero pag hindi naman po mas kulot yung buhok at mga tangles lamang po yung ating inaalis, ay kahit 1 inch pa po yung ating ahead sa scalp. At muli sa mga nagre-rebond, humahawak ng mga buhok ng rebonding, ay ingatan po natin ang buhok ng ating mga client. Because here is the crowning of glory ka nga. Kaya dapat ingatan po natin ang paghahawak or pagmamanage ng buhok ng ating client. Dito po sa rebonding na ito, dahil rebonded na rin po siya last time, 7 or 8 months ago na. So yung dulo po ay i-remain po natin at a-applyan po natin mamaya yan ng treatment. So ingatan po natin na huwag maituloy sa baba yung rebonding cream number 1 para maiwasan na huwag ma-damage yung dulo ng kanyang hair. By the way, yung ating clients for today is 17 years old. So minor pa siya. So nararapat lamang po talaga na iwasan or ingatan po ang buhok ng ating client para maprotektahan ang hair, not only the hair but also the scalp. Papas forward na lang po natin yung video para mabilis na lang po tayo. At muli sa mga hindi pa nag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe MB Parlorista Vlogs at i-like nyo na rin po yung mga videos na mayroon ang MB Parlorista Vlogs. At sa mga hindi pa nakapanood ng mga videos, pwede nyo pasadahan, panuorin ang video, and then like the video.
tayo mag-apply ng rebonding cream number 1. So, dito, nire-retouch natin yung ibaba na iniwanan natin kanina dahil sa hindi natin tinuloy yung rebonding cream number 1 sa baba. So, ang gagawin natin ay applyan natin siya ng treatment. Any kind ng treatment na mayroon kayo na pwede pangharang sa hair niya dahil rebonded siya dati. Yung rebonded lamang po ang lalagyan ng treatment para maiwasan po na masunog o maluto sa rebonding cream number 1. Ayan guys, tapos na tayo sa proseso ng pag-apply ng rebonding cream number 1 at saka yung treatment sa dulo. So nag-abang po ako dito ng oras. Tinisting ko po siya ng 30 minutes. And after guys, I retouch ko siya by massaging the hair. So, yung mga pagiging kulot niya ay matutulungan para ma-straight through the massage of the hair. Ayan guys, natapos na tayo sa pagre-retouch. So, ang next natin gagawin ay maghantay po tayo ng oras para maluto na yung hair ng ating client. So, mag-strand test po tayo after a minutes. Dito po, umabot ako ng 45 minutes. Nag-strand test po ako. Tapos, nag-waiting pa ulit ako ng another 10 minutes. Ganun po yung proseso. Hindi po babasihan yung oras. Babasihan po natin yung hair ng client. Kasi mayroon po pagbababad ng hair na umaabot po ng 1 hour. At mayroon din po na umaabot na more than an hour. So, babasihan po natin yung strands ng hair. Hindi po base sa oras yung ating pagbababad ng rebonding. So, dito sa part na ito yung paghihintay na talaga ng oras hanggang sa final at tayo ay magbabanlaw. Ilang minuto na lamang ito guys ng babad after the retouch. This is it guys. Tapos na rin tayo sa pagbababad ng rebonding cream number 1. So, ngayon naman ay atin siyang i-blow dry up to 100% na pagkatuyo. And then, iron the hair.
So, ito na guys, natuyo na natin ang 100% yung hair ng ating client. So, mag-prepare na tayo para sa ironing the hair. Of course guys, sa ironing the hair ay kailangan po natin mag-sectioning. Ito yung dapat ingatan po natin. Sa pag-a-iron, hindi lamang po basta kung saan-saan ka mag-a-iron o magpa-plansya ng ating hair or hair ng ating client. So, sa likod tayo mag-start ng pag-a-iron at maninipis lamang po ang kailangan nating gawin sa pag-a-iron ng hair ng ating client. Ayan guys, bibitinin ko muna kayo ngayon sa video na ito. Hindi kasi ako nakapagpa-picture ng aking client kasi nagmamadali yung aking client. So, susunod na lang, i-attach natin yung final touch ng rebonding natin. Hindi ko rin mapipicture siya after pagbabanlaw kasi taga-tagig pa sila guys. So, wala talaga po. Sorry. Pero sa naging resulta naman ay maayos naman po yung ating rebonding for today. See you again on my next video guys. Thank you so much for watching. Bye bye.